Istorya Tagalog Horror Stories. Sumilay ang malapad ng ngiti mula sa mga labi ni Aliyah nang magsalubong ang mga mata nila ni Conrado. Tumango lamang si Conrado. Hindi gaanong binigyan ng pansin ang ngiti ng dalaga. Saka inilapag sa ibabaw ng mesa ang platong pinaglalagyan ng piniritong itlog at ilang hiniwang kamatis. Tulog mantika ka kaya ako na nagluto. Bukas Aliyah, gumising ka ng maaga. May halong pangungutyang tura ni Conrado. Bagay naman na ikinasimangot ni Aliyah. Maliligo lang ako sandali Paalam ng dalaga nang mabilis niyang ikinakunot ng noo. Mauuna na akong kumain Aliyah. Hindi siya gentleman para hintayin pa itong matapos maligo bago kumain. Gutom na kasi si Conrado kaya nauna na siyang kumain. Natigilan si Aliyah sa sinabi ni Conrado. Huminto ito sa bungad ng nakabukas na pintuan at tumitig sa kanya. Ngayon ang unang araw ko sa trabaho Aliyah, hindi ako pwedeng malate. Paliwanag ni Conrado kay Aliyah at nagsimula ng kumain. Dali-daling lumapit sa kanya si Aliyah at umupo sa tabi niya. Saka siya nito tinitigan ng mabuti at nagtanong si Aliyah, "Anong oras ka naman babalik?" Ang tanong ni Aliyah kay Conrado. Sandali siyang huminto at pinakatitigan sa mukha si Aliyah. Namumungay ang mga mata nitong may mahahabang pilik mata. "Uuwi din ako mamayang tanghali Aliyah, kaya magluto ka," sabi ni Conrado. Binawi niya ang tingin at nagpatuloy na sa pagkain. Nawala ang pag-aalala sa mga mata ng babae at napalitan iyon ng pagtataka. "Ano naman ang lulutuin ko? Itlog o hotdog?" ang tanong ni Aliyah kay Conrado. Napailing si Conrado bago itinuro ang mga tanim na gulay ng kanyang tiyo Gado. Hotdog? Walang hotdog dito. Mamili ka na lang dyan sa labas. Huwag mong susunugin Sumimangot si Aliyah bago tumayo at tuluyan ang lumabas ng kubo upang magtungo sa paliguan. Umiling siya habang hinahatid ng tingin ang babae. Napakaarte talaga. Sambit pa niya at nagpatuloy muli sa pagkain. Makalipas lang ang ilang minuto ay natapos na si Conrado kumain, pero si Aliyah hindi pa rin tapos maligo. Suot ang itim na basic pattern crew neck sweater at black pants ay tuluyan na siyang lumabas ng kubo upang gumayak. Ngunit hindi pa man nakakalayo, natanaw niyang lumabas ng paliguan si Aliyah. Agad siyang natigilan sa paglalakad nang mapagmasdan ito. Nakatapis lang ng puting tuwalya ang babae. Basa pa ang buong katawan nito at pati ang mahaba nitong buhok. Nang makita siya nito ay agad na sumilay ang malapad ng ngiti sa mamula-mula nitong mga labi. "Ingat ka Kuya Conrado!" Pasigaw pa nitong paalam kay Conrado at bahagyaring kumaway si Aliyah. Pinilit niya ang sariling alisin mula kay Aliyah ang kanyang mga mata. Naiiling siyang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa maabot niya ang bakuran ni Gado. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang Istorya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Kagat naman ang ibabang labing hinatid ng tanaw ni Aliyah si Conrado.
ni hindi man lang itong nag-abalang kumaway pabalik sa kanya. Nakasimango tuloy siyang bumalik sa loob ng kubo. Habang nasa loob, hindi niya maiwasan hindi isipin si Conrado. Bakat sa bitak nitong katawan ang suot nitong t-shirt. Halatang inaalagaan talaga ng lalaki ang kanyang katawan. Ang ipinagtataka lamang niya, bakit tila wala pa itong girlfriend. Gwapo naman si Conrado, matipuno at matalino. Masungit nga lang, pero sa panahon ngayon, nakadadagdag ng apil sa mga lalaki ang pagiging masungit nila. Baka bakla siya. Nagawa niyang itanong sa sarili, pero nang maalala kung gaano ito kaastig noong gabing iniligtas siya nito, agad rin siyang umiling. Imposible naman yun. Wika ni Aliyah sa kanyang sarili. Dahil sa naisip, muli niyang naalala ang gabi kung kailan pinasok ang mansyon nila ng 3 lalaki. Biglang nagbalik sa alaala niya ang mga CCTV na ipinakabit ng kanyang ama sa labas at pati sa loob ng mansyon. May mga gwardiya ring nagbabantay sa labas ng kanilang mansyon. Pero ni isa sa mga security, wala siyang nakita noong gabi ng pag-atake sa kanila. Pawang mga katulong lamang ang nakitang niyang nakabulagta sa sahig at mga wala ng buhay. Nakagat niya ang ibabang labi at marahas na umiling. Mai-stress lang siya kung iisipin niya iyon. Ang importante ngayon ay nakalayo sila ng kanyang kuya Conrado. Nagpapasalamat din siya dahil nasa mabuting kalagayan ang kanyang ama. Matapos magbihis ay ililigpit na sana niya ang pinagkainan ni Conrado. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla siyang tinayuan ng mga balahibo sa kanyang batok. Mabilis ang pagsalubong ng dalawa niyang kilay at agad na napahawak sa kanyang batok. Pakiramdam niya, hinipan ng malamig na hangin ang kanyang likod. Iginala niya ang tingin sa buong paligid, ngunit wala naman siyang napansin na kakaiba. Hanggang sa dumako ang paningin niya sa isang sulok ng kubo. Isang malakas na tili ang kumawala sa kanyang bibig. Lumitaw ang isang malaking itim na pusa. Mabilis itong tumakbo palabas sa nakabukas nilang pintuan. Hindi niya alam kung bakit kakaibang kilabot ang hatid sa kanya ng itim na pusa. Hindi iyon ang unang beses na nakakita siya ng pusang kulay itim. Pero sigurado siya na iyon ang unang beses na kinalibutan siya ng ganoon habang nakatanaw rito. Kakaiba ang laki nito, tila isang malaking aso. Mabilis siyang napahawak sa tapat ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay halos lumundag palabas ang kanyang puso. Ilang lunok ang kanyang ginawa bago tuluyang nakahinga ng maluwag. Samantala, malalim naman ang iniisip ni Conrado habang naglalakad ito sa gitna ng daan. Patungo siya sa bungad ng baryo kung saan malapit ang bahay ng mga Santiago, ang pamilya kung saan siya pansamantalang magtatrabaho bilang driver ng mga ito. Maya-maya ay napukaw siya mula sa malalim na pag-iisip nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng isang bagay sa loob ng dala niyang bag. Sigurado siyang cellphone iyon. Hindi niya ito pinansin dahil tila alam na niya kung sino ang tumatawag. Ang malakas na ihip ng hangin ang nagpatindig ng mga balahibo niya sa katawan. Wala sa sariling napalingon siya sa daan kung saan siya nanggaling. Hindi niya malaman kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba nang muling sumagi sa isipan niya si Aliyah. Matagal siyang natahimik bago muling humarap, ngunit mabilis ding natigilan ng may mahagip ang kanyang mga mata.
agad niyang nilingon ang kahoy na tindahan malapit sa isang puno ng niyog. Sa tabi ng niyog, naroon at nagkukubli ang isang babaeng nakasuot ng puting kamiseta at itim na palda. Bahagyang natabunan ang ulo nito ng itim na belo. Ngunit kitang-kita pa rin niya ang mukha ng babae. Sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi ng dalaga. Pero agad itong tumalikod at mabilis na humakbang palayo. Hindi maaari magkamali si Conrado. Siguradong sigurado siya na pamilyar sa kanya ang babaeng kanyang nakita. Wala sa sariling humakbang siya upang sundan ang babae. Natanaw niya itong pumasok sa gubat. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalayo, ay muli pa itong lumingon at ngumiti na naman sa kanya. Isang lunok ang kanyang ginawa. "Maria," halos pabulong niyang sambit. Bakas ang pagtataka sa sarili niyang boses. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalaga. Muli na naman siyang humakbang upang sana'y habulin ang babae. Ngunit nang maramdaman ang isang kamay sa kanyang balikat, ay agad siyang natigilan. Lumingon si Conrado at isang matandang babae ang bumungad sa kanya. Nakasuot ito ng kulay abong palda, simpleng kamiseta at may puting belo sa balikat nito. Sa tansya niya ay nasa 70 years old na ang matanda. "Huwag kang papasok sa gubat," matigas na sabi nito habang matalim ang tingin sa kanya. Nakakunot ang noong nilingon niya ang babae kanina, pero hindi na niya ito matanaw kahit saan siya lumingon. Sinubukan niyang suyuri ng tingin ang buong paligid, ngunit ni anino nito ay wala na. Naglaho na parang bula ang babae. "Delikado sa gubat, iho." Narinig niyang muli ang sabi ng matandang babae. Naiiling na muli niya itong binalingan at bahagyang tinanguan. "Salamat sa paalala, Lola." Akmang lalagpasan niya ang matanda, pero nagpatuloy ito sa pagsasalita. "Umiwas ka sa madidilim na lugar, iho. May dalang panganib ang dilim," wika ng matanda kay Conrado. Ngumisi si Conrado at sinabing, "Mas papanganib ang mga tao, Lola. Mga taong hangal ang bituka." Tuluyan na niyang iniwan ng matanda. Nang makabalik sa daan patungo sa bungad ng baryo, hindi niya mapigilan isipin ang babaeng nakita. Sandaling minuto lamang niyang nasilayan ang mukha nito, pero siguradong sigurado siya kung sino ito. Hindi niya lang maipaliwanag kung bakit tila walang ipinagbago ang babae. Tila hindi man lang ito tumanda. 12:00 ng tanghali. Tirik na tirik ang araw. Makikitang naglalakad sa gitna ng gubat ang isang matandang babae. Mahaba ang kulay puti nitong buhok. Nakasuot ito ng itim na palda at puting kamiseta. Natatakpan ang mukha nito ng belong nakasaklob sa kanyang ulo. Maya-maya ay narating nito ang ilog. Bahagyang tumigil sa paglalakad ang matandang babae. Bumuka ang bibig nito at tumirik ang mga mata. Nagpatuloy ito sa paglalakad. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang maganda at batang-batang babae na ang makikita. Wala na ang kaninang matandang babae. May malapad itong ngiti sa mga labi na kung titignan mo ay kikilabutan ka. May pagmamadali nitong tinawid ng ilog. Nang makatawid ay naglakad pa ito ng ilang minuto bago pumasok sa maliit na bakuran na pinaliligiran ng mga nagtataasang puno ng niyog. Pumasok ito sa loob ng kubo na nasa gitna ng bakuran at lumuhod sa banda malapit sa isang banig. Kailangan itong maagapan ang matinding pagkauhaw sa nararamdaman.
Alam nitong mawawala lamang ang uhaw na iyon sa pamamagitan ng gagawin na ito. Inalis ng magandang babae mula sa pagkakasaklob sa sariling ulo ang itim na belo. Habang nakaluhod ay lumapit ito sa isang bangkay na nababalutan ng puting kumot. Sa tabi ng lumang bintana ay makikita ang lamesa puno ng mga lumang kagamitan. Kabilang narito ang isang mantika na nasa loob ng babasaging bote. Nagsimulang umusal ang babae ng isang dasal na tanging ito lamang ang nakakaintindi. Sa bawat bigkas nito, ang mga salita ay siya ring paglakas ng ihip ng hangin. Unti-unting umangat ang mga kamay nito sa ere. Ipinikit nito ang mga mata at tumingala. Lumakas lalo ang ihip ng hangin. Sa huling salitang binitawan nito ay siya ring pagtigil ng ihip ng hangin sa buong paligid. Nagmulat ito ng mga mata habang nakatingala. Tirik na tirik ang mga mata ng dalaga. Ilang segundo rin itong nanatili sa ganoong ayos hanggang sa ibinuka nito ang sariling bibig. Makikita ang pagdungaw na matalim nitong mga pangil mula sa nakabukang bibig. Binalingan nito ang bangkay sa harap nito. Inalis ang puting kumot na bumabalot sa malamig na bangkay at pagkatapos ay sinimula ng babaeng dukutin ng iba't ibang laman loob ng katawan. Nang mahawakan ng atay ay mabilis nitong nilantakan na parang isang mabangis na hayop.